Zoe. Anong gagawin natin pagkatapos nito? Mr. Zhu, ito ay isang slow-paced variety show. Ngayon, pwede na kayong pumunta sa mga kwarto nyo at magpahinga. Ilagay nyo na ang mga gamit, tapos sabay-sabay tayong maghanda ng hapunan. Habang nagre-record tayo sa show, kailangan natin magluto ng 3 beses bawat araw. Balik tayo sa kwarto. Zoe, ano na naman ang nilalaro mo ngayon? Ha? Anong kailangan mo, Mr. Zhu? May extra toothbrush ka ba? Pahiram naman. Hindi. Hindi ako makatiis sa amoy. Sige na. Diba sinabi ko, wala akong extra na sipilyo? Dito lang ako. Anong gusto mo? Kung hindi ka lalapit, may mga salitang kaya ko lang harapin sa harap. Direk, tinatawagan mo pa ba? Putulin na natin. Pansamantalang ilipas sa kwarto ng iba. Bakit nagkakamera sa ganitong oras? Tignan ko nga kung ano ang ginagawa nila ni Jiang Yi at Mr. Zhu sa banyo. Ang bastos ng director team. Anong meron? Hello? Anong ginagawa mo? Shh! Zoe! Shh! Miss Jiang, pakihina ng boses mo. Pansamantalang patay na muna ang mga kamera sa labas. Hindi ko responsibilidad ito. Zoe, ano ba ang plano mo? Pangalawang anak ng Zoo Media. Kulang pa ang sweldo sa variety show. Kulang pa rin sa sweldo? Kahit pangalawang anak ng Zoo Media. Sino bang pumilit sa akin na mag-asawa ng ganitong malakas na asawa? Na siya pa ang nag-aasikaso ng pera ko. Ako naman, ang lalaking sablay. Nagtatrabaho lang ng extra para na mabuhay. Ay, hindi madali ang mabuhay. Mr. Zhu, masakit ka yata. Palaibig ka. Lovesick? Hindi ko matiis ang taglamig na ito. Bakit? Bakit ang dami mong babae? Puro pare-pareho lang sila. Madaling hindi makalimutan. Baby, lalala ang talas ng dili mo kapag kasama mo ako. Tama nga. Parang nasasanay na ako mabuhay kasama ka. Lalo na't matagal na kitang niyayakap. Wala kang reaksyon. Pwede ka nang umalis. Salamat, Manager Jiang, sa sipilyo. Anong nangyari sa dalawang itong sa banyo? Tingnan mo mabuti ang micro-expression ni Manager Jiang. Tila medyo hindi komportable. Ano ang pakiramdam ko sa dalawang ito? May lihim ba silang pinagkakasunduan sa kayaya? Huwag kang magbiro sa harap ko. Si Zoe at Guanli ay opisyal na magkasintahan. Pasensya na, Miss Guan. Naka-freeze ang card na ito. Hindi mo na magagamit. Ano? Ano? Naka-freeze ang card na ito? Subukan mo ulit. Sinubukan ko na ng ilang beses at talagang hindi ito gumagana. Alam mo ba kung kanino ang card na ito? Ito ang dagdag na card na ibinigay sa akin ni Zoe. Paano ito naka-freeze? Nako, huwag mong isturbuhin ang iba sa labas. Mas maganda siguro kung hihikayatin mo ang mga paparazzi dito muna. Dahil binigyan ako ni Mr. Zhu ng card, ginagamit ko ito ayon sa gusto ko. Paano ito mapipigilan? Bakit siya magiging matipid? Hindi madamot si Zhu. Pero huwag kalimutan na kakayanan ko lang sanang ayusin si Kuya Niral. Kapag hindi niya makalimutang bayaran ang utang niya, kailangan ko siyang tawagan. Kailangan ko lang tawagan si Mr. Zhu. Hello? Mr. Zhu, freeze ba ni Miss Jiang ang card na binigay mo sa akin? Anong ibig sabihin nito? Kung siya ang nag-freeze, hindi ko na magagamit. Gumastos na ako ng marami at ginamit ang maraming resources para suportahan ka sa mga nakaraang taon. Hindi ko kailangang gastusin ang pera mo. Hindi lang ako masaya. Jiang Ying, ano ba yan? Ano sa tingin mo? Nauna na akong ma-disconnect.
Shaoli, hindi lang ipinalabas ang variety show na Our Time na ayon sa schedule. Dinala rin ni Mr. Zhu si Jiang Ying bilang guest sa palabas. Narinig kong naroon rin si Jiang Ying. Gusto ko itong panoorin. Excited na ako. Jiang Ying? Jiang Ying na naman? Nakakatawa si Mr. Zhu. Anong pinag-uusapan ninyo? Miss Jayin, si Mr. Zhu, tatanungin lang niya kung may gusto ka bang tao. Miss Jayin, may gusto ka ba? Wala. Pero Miss Jiang, curious talaga ako kung anong klaseng lalaki ang gusto mo. Miss Jiang, curious din ako. Malapit na magsimula. Bakit hindi muna tayo maghapunan? Manager Jiang, gusto ko kumain ng dalandan. Ito. By the way, dalhin mo muna itong fruit plate na ito. Si Mr. Zhu ay talagang isang naglalakad na hormone. Pero kalmado lang si Miss Jiang. Hindi ko matiis na isipin niya na magkasama sila magtrabaho ni Zuyi. Baka nasanay na siya kay Zuyi dahil matagal na. Miss Jiang, kumain ka ng prutas. Salamat. Anong plano mo lutuin ngayong gabi? Pwede akong tumulong. Marami akong alam na lutuin. Sasamahan mo ako dyan mamaya, ha? Sige. Lele, bakit mo ako tinatawagan ngayon? Gumagawa ako ng video. Nandyan ba si Zuyi sa tabi mo? Ibigay mo sa kanya ang cellphone mo dito. Sige, bilisan mo. Mr. Zhu, tumatawag si Lele. Mr. Zhu, tumatawag si Lele. Tumatawag si Lele? Nakalimutan ko may girlfriend din si Zuyi na pinag-uusapan. Hindi lang basta rumored, girlfriend ni Zuyi. At least, may maayos ang card. Si Guanli ay totoong tumawag kay Zuyi habang nagla-live recording ng palabas. Para sa trabaho, hayaan mo sa maghanap ng sariling ahente. Mr. Zhu, nag-away ba kayo? O dapat ba siyang sagutin? Miss Lu, gumagawa ba siya ng gulo para sa akin? Na nag-iisa? Manager Jiang, maaari ka ba maging saksi para sa akin? Miss Lu, payawan kita na magbasa pa ng marami. Magbasa ng mga pahayagan. Kumain ng konting merienda at huwag magpakalat ng chismis. Mr. Zhu, anong ibig sabihin yan? Gusto mo ba akong kahiyaan sa live show na ito? Hindi mo ba ako bibigyan ng respeto? Alam kong si Miss Jiang ang gumamit ng banta para kontrolin siya. Grabe si Miss Jiang! Ako! Miss Jiang, sabihin mo sa akin, si Mr. Zhu, single ba siya or hindi? Hindi ako sigurado. Pero nakasama ba siya ni Guanli? Hindi din ako sigurado doon. Totoo na hindi alam ng isang empleyado ang mga pribadong bagay. Ganon talaga. Kailangan ko nang pumunta sa palengke at magpapalit muna ako ng damit. Lumapit ka. Kung hindi ka lalapit, ibibigay ko na lang. Zuyi! Ano ang kinatatakutan mo? Pinapahinto ko na ang kamera ng direktor. Anong balak mo? Gusto kong sumama sa'yo sa palengke. May sakit ka! May gamot ka naman. Zuyi, sundin mo ang payo ko. Huwag masyadong alala. Wala namang masama. Huwag kang magbasa.
Hello? Sabi niya, napanood niya ang live show mo. Hindi mo ba sinabi na sumuko ka na kay Jiang Yang? Ilang taon na nakalipas. Pero parang gusto mo pa rin siya. Kita ko na ginagaya mo ang pagtingin mo sa kanya. Yauzi, libre ka ba? Sabihin mo na ang totoo. Gusto mo pa ba si Jiang Yang? Hindi Ganito lang ba? Hinahabol mo pa rin siya sa show. Kung tapos ka na, puputulin ko na ang tawag. Sandali lang. May seryoso akong sasabihin sa'yo. Hindi mo ba sinabi 2 araw na nakakaraan na sinadya mo mag-order para kay Zuyan? Talagang pera ang gusto mo ng apo yan, hindi ang buhay niya. Sabi mo sa mga tao sa ilalim ko na ayaw mo ng tunay na produkto. Ang tapang mo. Yung mga mataas na peke, ibibigay ko sa kanya. Sa kanya? Gusto niya bang mamatay? Paano natin siya mapipigilan? Jiang Yang, lagi mo bang ginagawa ito mag-isa sa bahay? Marunong ka ba magluto? Oo. Kung may oras, ako mismo ang nagluluto. Ako rin. Nagluluto rin ako sa bahay. Ay, ako na dyan. Ako na. Pasensya na. Pasensya na. Okay lang. Si Jiang Ying at si Jing Yuan ay bagay naman. Susuportahan ko silang dalawa. Mr. Zhu. Gusto mo ba panoorin ito? Ikaw? Ayos lang ba ang kamay mo? Ayos lang. Anong nangyari kay Zhang Ye? Mukhang hindi siya masaya. Parang galit siya. Dahil ba kay Jiang Yang? Hindi ba? Hindi ba ito puro relasyon lang ng boss at empleyado? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala dito. Aakyat muna ako at magpalit ng damit. Sige, ilalagay ko lang to. Miss Jiang, may sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo. Huwag dito. Magbabanyo muna ako. Miss Jiang, gusto ka ba ni Mr. Zhu? Bakit mo nasabi? Nakita kasi ni Mr. Zhu ang video na kasama si Jin Yuan. Sabi ni Mr. Zhu, sira ang baso ng tubig dahil sa mababang kalidad. Sinasabi ko lang, sobra ka mag-isip. Pero masama ang kanyang pakiramdam. Maaring dahil napilas ng baso ang kamay niya. Hindi ito dahil sa akin. Tama rin. Miss Jiang, ano ang tipo ng lalaki ang gusto mo? Ang gusto ko ay yung maamo. Ibang klase ang tipo ng lalaki kumpara kay Mr. Zhu. Sige, gabi na. Magluluto na muna ako. Jing Yuan, bigyan mo ako ng ilang sangkap. Ito. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Mr. Zhu, anong nangyari sa kamay mo? Ayos lang. Nangyari lang na nalurog ang baso. Huwag kang mag-alala. Mr. Zhu, gamutin natin ang sugat mo. Sige. Pasensya na, medyo mahapde. Oras na para kumain. Kailangan palitan ng regular ang sugat na ito. Mr. Zhu, i-add mo ako sa WeChat para mabisuhan kapag kailangan palitan ng benda. Sobra ka naman mag-alaga. Gusto mo ba ako? Sa tingin mo ba, may pinagkaiba si Luhan? Hindi.
magkaibigan si Luhan at Guanli. Mga matalik na magkaibigan. Mukhang halos handa na ang plastik na sister. Maghugas na kayo ng kamay at kumain. Kumain na tayo! Pumunta ka sa kwarto ko. Manager Jiang, may nangyari kay Guanli. Anong nangyari sa kanya? Nagalit siya sa set at sinuntok ang mga staff. Ano? Hindi lang siya na-film. May kasama kaming pumunta para pigilan ang gulo at tumagi makipagtulungan. Ipadala mo sa akin ang address ng hotel ng grupo. Pupunta ako kaagad. Gusto mong asikasuhin ang kaso na ito? Pero siya... Ang publiko ay publiko. Ang pribado ay pribado. Kasama pa rin siya sa trabaho ko. Lalabas ka? May asikasuhin lang ilang bagay. Ihati na kita. Wag na. Zuyi, gusto mo bang ihinto ang pagre-record ng variety show na ito? Zuyi, gusto mo bang ihinto ang pagre-record ng variety show na ito? Ayoko. Nasa sayo na yan. Lumabas ka pa talaga, ha? Papunta na ako doon. Pumunta ka muna sa grupo at hanapin ang taong sinuntok at humingin ng tawad sa kanya. Manager Jiang, sabi ni Xiao, hindi niya ako papayagang umalis. Ikaw ba ang agent o siya? Kailangan mo pa ba akong turuan kung paano harapin ito? Sige. Pero kung hindi mo ito aasikasuhin bago ako pumunta roon, sana bukas makita ko ang resignation mo sa HR. Manager Jiang! Manager Jiang! Manager Jiang! Paano mo ito haharapin? Ano ang plano mo? Huwag mag-alala. Bibigyan ko kayo ng sagot ng Zoom Media. Si Guanli mula sa Zoom Media. Miss, pwede ba ako magtanong kung ano ang pipiliin ng Zoom Media para manatili ito? Ginagawa niyo bang maliit na problema? Sige, lahat kayo, papasukin niyo muna ako. Magkakaroon ng press conference ang kumpanya. Kung may tanong kayo, huwag na kayong magtanong sa akin ulit. Hindi pa rin ba lumalabas si Guanli? Kumakatok kami sa pinto ng ilang beses, pero wala ng tao. Tinawagan ko, pero walang sumagot. Naghahanap ako ng hotel para kunin siya. Nakalak ang pinto at hindi mabuksan. Lumayo kayo. Gising ka na ba? Gusto ko makita si Ayi. Pumunta ka at humingi ng tawad sa staff. Sabi ko, gusto ko makita si Ayi. Bingi ka ba? Guanli, sinisira mo ang karir mo. Alam mo ba? Wala akong pakialam. Gusto ko makita si Ayi. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pagitan mo at ni Zuyi. Pero sinisira mo ang karir mo sa isang lalaki. Kahit hindi mo pagsisihan ngayon, tiyak na pagsisihan mo yan balang araw. Paano ka naman? Kung si Zuyi ay mapapalitan ni Zuyan, mananatili ka bang kalmado? Hindi ko gagawin yan para sa kahit sinong lalaki na sumisira sa buhay ko at career na mahalagang bahagi ng buhay ko. Sabihin mo na lang na wala kang puso. Yan ang dahilan kung bakit ayaw sa'yo ni Zuyi. Nangyari ito dahil kay Zuyi na gumawa ng ingay at napakainit ng ulo niya. Kung gusto mo magpatuloy sa industriya na ito, magsuri ka kagad sa staff. Humanap ka ng ibang dahilan para ipaliwanag sa mga reporters. Ay, hindi ba siya pumunta para makita ka? Kahit gusto niyang pumunta, hindi ko siya pinayagan. Tawagan mo si Aye. Gusto ko makausap siya. Yang, ano nangyari? Gusto ka makausap ni Guanli.
ako. May mga pulis sa baba. Natataranta na ako. Nakakatakot. Sige, naintindihan ko. Huwag mo akong lukuhin ng mabilis. Sige, magaling kang maakit. Magsasorry na ako sa mga staff. Mabuti yun. Yung mga reporters sa baba, anong gagawin mo? Sabihin mo, ang mga agent mo ang mahanap ng maasahang doktor para magbigay ng depression certificate. Ano ang susunod mong gawin? Kailangan mo ba ng tulong? Sige, alam ko na. Alam ko. Huwag mo na ulit gawin. Aalis na ako. Kuya? Ying, bakit ka bumalik? Hindi ka ba nag-record ng show? Lumabas ako para ayusin ang ilang bagay. Natakot akong malate at makaistorbo. Kaya bumalik ako para matulog. Hindi ko alam na babalik ka. Kung hindi, Kuya, gusto mo bang pumasok at umupo? ayos lang ba? Ayos lang. Walang problema. Kuya, may problema ba sa pamilya mo? Bumili ako ng tasa nung lumipat ka. Kumusta ka at si Aye? Ayos ba kayo ni Aye nito mga nakarang araw? Oo. Kung masama ang trato niya sa'yo, sabihin mo sa akin ha. Oo. Oo nga. May girlfriend na ako. Oo nga. May girlfriend na ako. Binabati kita, kuya. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Wala. Akala ng lahat na gusto mo ako. Pasensya na kung nakadulot ako ng problema sa'yo. Ying. Nagustuhan mo ba ako dati? Hindi. Alam ko. Mag-i-engage na ako sa Lunes. Isama mo si Aye. Sige, aalis na ako. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ying. Sa totoo lang, si Aye ang gusto mo, di ba? Kuya, lasing ka na. Tama. Umiinom ako ng marami. Alis na ako. Pag-ibig? At kasal? Ano ang maganda doon? Mama! Ying, bakit nasa bahay ka? Hindi ka ba sumama sa iyong ama? Anong ginagawa mo? Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Papa! Mahal! Papa! Papa! Kumusta ka? Ayos
Ganito na ang sitwasyon. Bakit hindi nilang tigilan natin? At ako na lang ang bahala. Sasama tayong aalis dito. Tara! Tumayo ka na! Teka lang, malaki na ang bata. At maaalala niya tayo. Hindi siya pwedeng sumama sa atin. Tara na! Papa! Sige na. Umalis ka na. Hello? Ying, buksan mo ang pinto. Zoe? Buksan mo. Zoe? Gumising ka na? Bakit? Hindi ka bumalik sa programa kagabi? Natakot ako nang magambala ko ang lahat. Ayos na ba ang mga bagay-bagay? Ako'y... Galit. Bakit ako magagalit? Dahil sa akin nagka-problema si Guanli. Hindi ka ba magagalit? Tungkulin kong ayusin ang mga iskandalo ng mga sikat. Lalo na kay Miss Guan. Siya ang ating childhood sweethearts. Kami ni Guanli ay childhood sweethearts. Eh paano naman tayo? Hello, mga kapitbahay lang kami na bagong lipat. Nag-renovate kami, ilang sandali nang nakaraan. Sana hindi namin kayo naistorbo. Ito ang aking pahingi ng paumanhin. Pakitanggap po. Okay lang. Kahit sino pa nang-decorate ang bahay. Maiintindihan ko. Uy, anak mo ito? Oo, ay, magpakilala ka. Ako po si Aye. Ilang taon ka na? Ang gwapo mo naman. Ako ay 10 years old. Isang taon na mas matanda kay Ying ko. Ying, kumustahin mo siya? Kuya, ano ang pangalan mo? Linye. Ang pangalan ko ay Linye. Nakalimutan ko na ang nangyari noon. Sige. Kung nakalimutan mo, sabay na tayong bumalik. Bakit hindi tayo maghiwalay pumunta? Dumating na ang seafood. Ang galing, Jing ah! Nakapag-almusal na ako. Magpalit ka muna ng sapatos. Salamat. Balita ko lumabas ka raw kagabi. Marami akong inaasikasong trabaho. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang seafood porridge. Miss Jiang, hindi ko alam kung magugustuhan mo ba ito. Salamat. Ito. Sims Jiangling lang ba ang pwede mong hainan? Kitang-kita naman kung sino ang bias mo. Bakit? Mr. Zhu? Mr. Zhu, kumain ka na ba? Hindi pa. Gusto mo bang kumain? Ang pagkain na ginawa ni Clerk ay masarap. Mr. Zhu, nag-jogging ka ba kaninang umaga? Oh, bakit? Ako rin ay mahilig mag-jogging. Sama tayo next time. Ayoko. Umupo ka dito. Salamat. Hindi masyadong halata ang intensyon ni Luhan na ligawan si Zuyi. Pero malinaw na hindi interesado si Zuyi. Kung pipili ka sa mga babaeng bisita, sino sa tingin mo ang gusto ni Zuyi? Junbei, hindi ba dibo ni Jinbei bilang Guanle? Kamakailan lang, mas interesado ako sa batas. Bumili ako ng ilang libro tungkol sa batas. Mukhang antukin si Jiang Ying. Lumabas siya ng huli kagabi. Siguro may trabaho siya at hindi masyado nakatulog. Pagkatapos ng overtime sa gabi,
Kailangan pa rin magtrabaho sa umaga. Lubos ako nirerespeto siya. Director, naka-off ang surveillance camera sa kwarto ni Jiangning. Sige, sige. Naka-off ang CCTV. Matulog ka na. Sasamahan kita mamaya. Huwag isara ang pinto. Ayokong ipaalam sa lahat. Tarantado. Sa wakas, sumunod ka sa akin. Gutom ka ba? Gutom ka ba? Gutom ako. Gutom ako. Zoe, Ying-Ying. umalis ka! Lumayo ka! Ayoko. Magbibilang ako hanggang 3. 1, 2. Ying-Ying. Huwag mo kong kamuhian. Zoe, huwag kang lumapit. Baka magsisi ako. Masaya ako. Masaya ako dito. Mr. Zhu? Bakit lumalabas si Mr. Zhu mula sa kwarto ni Miss Jiang? Hindi ba nila ako papatahimikin? Mr. Zhu, nandito ka ba para pag-usapan ni Miss Jiang ang tungkol sa trabaho, hindi ba? Anong problema? May nakadikit pa sa leg ko? Oo. Tila kailangan ko pag-aralan ng mga concealer para sa inyo mga babae. May pagkain ba sa kusina? Oo. Pwede mo ba akong tulungan mainitin ito? Sige. Hoy, sandali. Ibigay mo ito kay Manager Jiang. Sige, Mr. Zhu. Sandali lang. Ang pangalan mo ay Xiaoxia. Opo, Mr. Zhu. Mataas ang tingin ko sa'yo. I-arrange ko ang isang palabas para sa'yo pagkatapos ng show namin. Salamat, Mr. Zhu. Salamat, Manager Jiang. Walang anuman. Napakakalma mo naman. Sana manatili kang ganyan. Huwag hayaang pagsisiyan ni Manager Jiang na mali ang kanya napili. Sige na. Ikaw! Natutulog pa siya at tamad bumaba para kumain. Pinainitan mo pa at tinahain.
Dito, siya ay isang public relation manager lang. Akala mo ba, pag nilapitan mo siya, makakakuha ka ng mataas na posisyon? Kinakausap kita. Pipi ka ba? Tayong lahat ay magkaibigan. Hindi kumakain si Miss Jiang ng tanghalian. Hindi mo kailangan maging masama. Kaibigan? Pakitunguhan ng tao bilang kaibigan? Humingi ka ng tawad. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi mo? Sinabihan na kita na humingi ka ng tawad kay Susha. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi mo? Sinabihan na kita na humingi ka ng tawad kay Susha. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Kung may mali ako, kailangan humingi ako ng tawad. Saan mo nakita na may mali ako? Guanle, public manager lang ako. Pero sapat na yun para sa'yo. Gusto mo bang subukan? Guanle, alam mo ba na disiplinado at matuwid ka? Hindi ako hihingi ng tawad. Gusto mo bang humingi ng tawad o hindi? Pasensya na. Miss Jiang, hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Ayos lang. Salamat. Gusto mo bigyan pa kita ng isa? Hindi na. Ako na ang gagawa nito. Pwede ka nang malis. Sige. Huwag mo nang linisin yan. Hahanapin ko ang mga staff at papuntahin dito. Yang, isang matanda na klase ang nag-organize ng class reunion sa Four Seasons Hotel ngayong gabi alas 8. Nagre-record ako ng show. Kailangan mo namang patayin ang kamera kapag natulog sa show. Pinipilit mo lang na matulog ka. Hindi mo ba pwedeng lumabas ng palihim ulit? May nililigawan ka bang gwapo? Ate, alam ko naman. Gusto mo ba akong maging wingman mo? Sige. Naintindihan ko din. Bato, pick! Sige, tagay! Sige, tagay! Teka, sino ito? Halika at tignan. Jiang Yang. Hindi kita nakita ng maraming taon. Ang ganda mo. Salamat. Salamat. Magkaklase tayo noon. Ito ang calling card ko. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, tawagan mo lang ako. Sige. Sige, inom tayo. Tuloy tayo. Ang class president natin ay lalo pang gumaganda ang takbo ng buhay. Bata pa lang ay naging vice president na. Masasabi nating nagawa niya ito dahil sa atin. Hindi siya pwedeng masyado mapagod. Habang yumayaman siya, mas lalo siyang nahihirapan. At nag-iisa. Ikaw naman ay hindi pa kasal. Sa mga taong ito, abala ako sa pagtayo ng karera. Kaya wala akong oras para magmahal. Ikaw talaga ay mukhang isang class monitor. Isang mahusay na lalaki at hindi mapigilan ng mga babae na sundan ka. Paano kung may tuturi na kahanga-hanga? Pero baka may 20 years old na babae sa kumpanya na umahabol para sa mga bituin. Ako ay isang tao na matibay ang prinsipyo. Hindi ako gumagawa ng ganoong kalokohan. Walang kwenta. Mga nakatagong panununtunan ng IQ o ano mang ganon. Inom tayo. Halika, uminom tayo. Isang maliit at katamtamang lalaki ng negosyo. Ang vice presidente ang nagbibigay. Kung alam niya lang na ang class reunion na ito ay isang palakasan sa sarili, pinili mo talaga ang isang idolo. Sige, kailangan ko na itong bitawan. Sige, monitor. Sa wakas, tumahimik na rin. Monitor, naaalala kong niligawan mo si Jiang Yang noon.
Naaalala kong niligawan mo si Jiang Ying noon. Oo, mangyayari ba yon? Bata ka pa't inosente. Yung Jiang Yan ay hindi pa sigurado kung bakit ngayon ay nagsisisi. Sa tingin ko, hindi makapaghintay ang squad leader na makatulong sa kama ng monitor. Sa pamamagitan lang ng paggalaw ng kanyang daliri, si Jiang Yang ay mahirap na estudyante noong siya ay nag-aaral pa. Kahit gaano siya kaganda, wala siyang koneksyon. Kaya hindi sigurado kung ano ang magiging kalagayan niya ngayon. Kung bibigyan mo ng mas maraming pera ang isang babae tulad niya, maaaring ito ay mangyari ngayong gabi. Captain, ito ang hinihiling ko. Sikat ka sa pamilya ni Yeng Yeng. Pero ako, akala ko babanatan mo na sila. Siyempre kaya kitang saktan. Di ba? Leo ka nga dyan. Hoy! Dalhin mo ito sa pribadong kwarto. Mr. Zhu, magbigay ng 2 bote na magandang alak kay Jiang Ying at sabihing regalo ito mula sa kanyang asawa. Sige po, Mr. Zhu. Kilala ba ng mga tao ang iyong titulo? Bauzi, nakakita ko ng isang fingsu na kayamanan nito mga nakaraang 2 araw. May bundok sa harap ng tubig sa likod. Magandang lugar ito. Gusto ko magtayo ng villa. At pumili na putod para sa'yo. Tumahimik ka. Ito ang alak na in-order ni Mr. Zhu para pasiglayan ang lahat. Wow! Isang 74 years na dayuhan. Kailangan ng mahigit 200,000 yuan bawat bottle. Napakabukas palad. Sino pong Mr. Zhu ang nagbigay? Siyempre, Mr. Zhu ng Zhu Group. Mr. Zhu ng Zhu Group? Mr. Zhu ng Zhu Group? Monitor, kilala mo ba si Mr. Zhu ng Zhu Group? Pakiusap, bigay mo rin na pagkakataon ng mga kapatid mo sa hinaharap. Rekomendasyon? Madaling sabihin yan. Ito ang alak ng vice-presidente natin na si Han. Ilagay mo lang dito. Mrs. Zhu, kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo lang ako. Mrs. Zhu? Mrs. Zhu? Maraming salamat. Mrs. Zhu, nais ko po kayong maging masaya. Jiang Ying, asawa mo pala si Mr. Zhu? Bakit hindi mo sinabi noon? Napakaloki mo naman. Lahat tayo ay matagal ng kaklase. Bakit hindi tayo mag-WeChat? Pasensya na. May gagawin pa ako. Sabihin mo na lang, ng dahan-dahan. Asawa, masarap ba ang alak? Hindi. Pupunta ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Hayaan mo halikan kita at sasabihin ko sa'yo. Ang mga nangyari sa'yo nitong mga nakaraang araw, ang mga palabas mo ay nagpaparamdam sa akin ng pisikal. Kung gusto mo, hulaan mo kung anong gusto ko. Katarungan. Duwag. Ito ang tinatawag na pagiging matalino. Bakit ka huminto? Hindi ka na masyadong tumututol sa aking paghipo ngayon. Masyado kang abala. Huwag kang mapatingin sa psychiatrist. Ako ang pinakamahusay na lunas para sa'yo. Paano mo nalaman? Nanahulahan mo na. Zuyan. Wala akong lihim sa'yo, di ba? Depende na kung paano mo tingnan. Pero imposible na isipin na tayo ay mag-asawa. Zoying, mahuhuli tayo. Tara na umuwi.
Teka lang. Naghintay si Sita sa akin. Si Yaozi na maghahatid sa kanya. Huwag kang mag-alala. Teka lang. Hindi talaga tayo makakarating yan. Zoe, mas mabuti siguro diretso ka na. Sabihin mo na talaga kung anong gusto mo sa akin. Hindi mo ba dapat malinaw kung ano ang gusto ko sa'yo? Hindi ko alam. Mukhang hindi mo ako tatanungin ngayon. Puntahan mo ako sa 1, 2, 3. Hindi kita papayagang makatakas. Kung hindi mo ako bibigyan ng sagot, hindi ako magiging payapa. Kung sasabihin ko sa'yo na mahal kita, sabihin mo na lang ang paniwalaan mo. matulog ka na nga. Bukas ng umaga, bibigyan kita ng sagot. Zoe, kailan nga ba tayo naging pareho? Nagsimula ba ito nang malaman ko na ang pagkamatay ng ama ko ay may kinalaman sa pamilya Zhu? O nung bigla ka nagbago ng ugali? Nung nilinaw mo ang hangganan natin? Maaari pa ba tayong mabalik sa dati?